Ako nga ang batang iyon. Tumayo ito at naglakad patungo sa gitna ng sala. Mula noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magpapaapi kahit kailan. Babalik ako at aangkinin ko ang lahat ng pag-aari nila. Isang malaking pagkakamali ang pagtatakwil na ginawa nila sa akin noon. Puno ng pagkasuklam na sabi nito. Naalala niyang bigla ang akusasyon ng lola niya rito. Kung ganoon, gumaganti ka nga. Nakangiting umarap ito sa kanya. Tama. Binili ko ang bahay na ito na simbolo ng katayugan ko. Ilang beses nila akong itinaboy rito. Hindi ko makakalimutan yon. They made me feel like trash. Gusto kong malaman nila ang pakiramdam ngayong isang hampas lupang tulad ko na ang nagmamayari ng lugar na to. At sa oras na sila naman ang tumapak sa pamamahay ko, sila naman ang ipagtatabuyan ko. Katulad ng ginawa mo kay Grandma kanina? Mapait na sabi niya. Masayang masaya siguro ito habang ipinapamukha sa lola niya na ito na ang bagong may-ari ng mansyon. At ang dating reyna ng pamamahay na ito ay wala nang karapatang tumapak pa sa lugar na naging tahanan nito sa loob ng mahabang panahon. At ang Alonzo Systems, may impluwensya ka ba sa pagbilin yon? Lumapad ang ngiti nito. Malaki! Inudyukan ko sina Lennox na bilhin ang kumpanya. Gusto kong paunlarin ang kumpanya. Mas maunlad pa kaysa sa nagawa ni Leopoldo Alonzo. Gusto kong makita niya kung paano lamunin ang buo ng Linux Corporation ang Alonzo Systems. Gusto kong malaman niya na mas magaling ako sa kanya, na kaya ko pang higitan ng ilang doble ang nagawa niya. Iginala niya ang paningin sa paligid. Ang lahat ng iyon ay pag-aari nito. May kapangyarihan din ito sa kumpanyang pinapasukan niya. Sa ilang saglit ay nagsikip ang dibdib niya. Parang hindi siya makahinga. Pakiramdam niya pati ang hangin na hinihinga niya ay may tatak din ito. Lumakad siya palapit dito. At ako, Marcus. Parte rin ba ako ng paghihiganti mo? Tanong niya. Puno ng kasiyahan na pinagmastan siya nito. Na parang isa siyang mamahaling kasangkapang nabili nito sa mataas na halaga, na maaari siya nitong ipagmalaki at ipagparangalan sa mga kaibigan nito. Ikaw, ang pinakaimportanteng bahagi ng paghihiganti ko, Zam. Malambing na sabi nito. Dahil mas pinili ka nilang apo kaysa sa akin? Dahil mayaman ka? At mas matutuwa silang ipagparangalan kang apo kahit hindi ka naman nila kadugo? Samantalang ako, anak lang ako ng isang hampas lupa at ng isang babaeng itinakwil nila. Kahihiyan lang ako para sa kanila. Galit ako sa kanila dahil basura ang tingin nila sa akin. Na mas karapat dapat kang maging apo dahil kaysa sa akin. At ngayon, gusto kong ipakita sa kanila na mapapasa akin ka rin. Kahit ano pang pagtutol ang gawin nila, wala na silang magagawa. Sa akin ka na. Mas masasaktan ko sila ng todo sa pamamagitan mo. Saglit na napipilan siya habang nakatitig dito. Parang yelo sa lamig ang mga mata nito, puno ng puot at kasiyahan. Hindi na niya nakikita rito ang lalaking nagsabing mahal siya at nangako sa kanya ng kasal at kaligayahan. Nasa harap na niya ang isang lalaki na puno ng paghihiganti ang puso, na parang nabubuhay ito para lang pasakitan ang mga taong umapi rito. Masaya ka na ba dahil sa nakapaghiganti ka na? Oo, masaya ako. Dahil nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para masaktan silang lahat. Inilahad nito pataas ang kamay. Naani mo ay isang Panginoon nito. Nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Ang bahay na ito at ang Alonzo Systems. Tumigil ang mga mata nito sa kanya at tinawakan ng baba niya. And I got you, Zamir Abadia. You made everything perfect. Unti-unting gumapang ang sakit sa kanyang katawan na parang isang kamandag. Bahagi lang siya ng paghiganti nito. She was just a means to an end. Hindi siya pinahalagahan nito bilang isang tao. Itinuring lang siya nitong isang gamit. Naikuyom niya ang mga kamay at puno ng pagkapuot na tinitigan nito. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, subalit pinaaalalahanan niya ang sarili na hindi siya iiyak.
Hindi niya dapat iyakan ito kahit nasasaktan siya. Kalimutan mo na ang pagiganti mo, Marcus. Ani mo nag-apoy na galit ang mga mata nito. Sino ka para sabihan akong tumigil? Buong buhay ko, wala na akong inisip kundi ang makita silang nasasaktan. Para malaman din nila kung ano ang pakiramdam ko noong ipagtabuyan nila ako. Matapang na sinalubong niya ang apoy na iyon sa mga mata nito. Kung ganoon, hindi na ako magpapakasal sa'yo. Hinaklit nito ang braso niya. Anong sinasabi mo? Mas kinakampihan mo pa ang babaeng yun kaysa sa akin? Tukoy nito sa lola niya. Ito ba? Ito ba ang itinuturo niya sa'yo? Iiwan mo ako dahil sa inutos niya? Pumiksi siya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ideya na gawin ito. Hindi ko kayang makisama sa isang lalaki na walang inisip, kundi ang manakit ng kapwa-tao. At isang kasangkapan lang ang tingin sa akin. Di mo ako minahal kahit kailan, Marcos. Ginamit mo lang ako para saktan si Grandma. Di mo na ako magagamit kahit kailan sa paghihiganti mo. Walang lingon-likod na iniwan niya ito. Kung tinawag man siya nito ay hindi niya ito pinakinggan na parang walang naririnig. Dahil sarado na ang puso niya, mas gugustuhin niyang mabuhay ng mag-isa kaysa makasama ang lalaking mahal niya pero hindi siya mahal. Muling tumulo ang mga luha sa mata ni Zam habang pinagmamasdan ang engagement ring na ibinigay ni Marcos sa kanya. Wala na ang kislap na taglay niyon. Katulad ng walang sayang nararamdaman ng puso niya. Maghapon na siyang nakahiga sa kama subalit wala siyang ginawa kundi titigan ng singsing na iyon. Tumawag siya sa opisina at sinabing hindi siya papasok. Hindi pa niya gustong makita si Marcos. Ini-off niya ang cellphone at i-disconnect ang landline. Ayaw niyang kausapin ng sino man. Hindi pa rin siya nakakabawi sa paghihiwalay nila ni Marcos. Maaring nasaktan niya ang pride nito sa pakikipaghiwalay niya rito pero sinaktan naman nito ang puso niya. Naiintindihan niya ang kagustuhan nitong maghiganti pero walang karapatan nito na idamay siya dahil wala siyang kinalaman doon. Tuluyan ng lumatag ang dilim. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Wala sana siyang planong pagbuksan ng sino mang nasa pinto ngunit naalala niya ang lola niya. Baka ito ang naghahanap sa kanya. Kailangan niyang kausapin ito. At kung si Marcos naman na dumating, pagsasarhan lang niya ito ng pinto. Sinuklay niya ng daliri ang buhok niya na bahagyang magulo at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang nanay ni Marcos. Tita Allison? Ito ang kahuli-hulihang tao na inaasahan niyang makikipagkita sa kanya. Maaari bang pumasok? At ubiliman ay binuksan niya ang pinto. Pasensya na po kayo sa itsura ko. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Sabi niya at pinatuloy ito. Iyon nga ang sinabi nila sa opisina mo. May sakit ka raw. Malumani na sabi nito at umupo sa sofa. Ngayon niya nakita ang pagkakahawig nito sa lola niya. Maamo rin ang mga mata nito at malumani magsalita. She reminded her of a real lady. Sa kabila ng pinagdaanan nitong hirap, ay hindi nawala ang pagiging refined nito. Gusto po ba ninyo ng maiinom? Hinawakan nito ang kamay niya. Huwag na. Tabihan mo ako, iha. May importante tayong pag-uusapan. Sumunod siya rito, ngunit hindi niya magawang salubungin ang nanunuring tingin nito. Parang binabasa nito ang laman ng puso niya. Bahagyang ngumiti ito. Alam ko na may problema kayo ng anak ko. Nagulat siya. Nagsabi po ba siya sa inyo? Hindi niya ugaling magsabi ng nararamdaman niya. Pero ina ako, alam ko kung may dinaramdamang anak ko. Galit na galit siyang umuwi kagabi at nagkulong sa kwarto niya. Kahit anong gawin ko? Hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Ganoon siya noong bata pa. Basta na lang magkukulong, kinikimkim niya. Basta na lang hindi namin alam kung anong nararamdaman at nangyayari sa kanya. Pinagsalikop niya ang kamay ko. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagkita po sila ng lola niya, si Margaret Alonzo. Napahawak ito sa dibdib. Nagkita sila ni Mama. Tumango siya. Pinuntahan po ako ni Grandma sa mansyon dahil hindi ako nakipagkita sa kanya. Ayon na rin sa bili ni Marcos, nagpang-abot po silang dalawa at hindi maganda ang nangyari. Pinaalis niya si Grandma sa mansyon. Mababa na agang sakit sa mga mata nito. Sinabi ko na nga ba't hindi iyon maiiwasan? Masyadong malalim ang sugat na nilikha na nangyari kay Marcos. Ilang taon na ang nakakaraan, natanim ang galit sa puso niya.
Alam ko po ang nangyari sa garden. Ako po mismo ang nakakita sa nangyari. Ako ang batang kasama niya sa halamanan bago siya nakita ni Grandma. Bata pa siya noon kaya hindi pa niya naiintindihan kung gaano kasakit sa isang bata na ikaila ng isang kamag-anak. Kung gaano kasakit sa isang bata na pagkaita ng pagmamahal at pagkilala. Malinaw pa sa isip niya ang galit sa mga mata ni Marcos habang kinakaladkad ito ng mga gwardya palayo. Habang nakikiusap ito at ipinagsisigawan sa lola niya na ito ang apo nito. Hindi ko alam na pumunta siya sa mansyon. Nang bumalik siya sa bahay, sinabi niya. Umiiyak siya. Ikinumento niya kung paano siya ipagtabuyan at ipahiya. Iyon ang kahuli-hulihang pagkakataon na nagkwento siya sa akin at sinabi niya sa akin kung ano ang nararamdaman niya. Kalilimutan na raw niya na may dugo siyang Alonzo. Sabi nito at nangilid ang luha sa mga mata. Parang tinusok ang puso niya. Masyado pa siyang bata para sabihin iyon. Bata pa lang, malalim na siyang mag-isip. Maaga siyang namulat sa katotohanan ng buhay na mahirap lang kami. Maaga siyang natutong mangarap at mabigo. Pinilit niyang magsikap dahil gusto niyang yumaman at pantayan ang kayamanan ng mga Alonzo. Kaya nagsumikap siyang pumasok sa universidad at nakilala ka nga niya. Masyado po siyang mailap noong una. Halos hindi siya nakikipag-usap. Hindi niya maiwasang mapangiti na maalala ang una nilang pag-uusap. Gusto siyang itulak nito palayo na parang wala siyang karapatan na pasukiin ang sariling mundo. Pero napalambot mo siya, hindi ba? Paalala nito, bago siya pumasok ng college, ayaw niya magka-girlfriend. Nagulat na lang ako nang sabihin niyang babalik siya sa mansyon dahil naando doon daw ang liligawan niya. Binawalan ko siya pero hindi siya nakinig. Tumuloy pa rin siya sa panliligaw sa'yo. Para lang mabigo ulit. Mapait na sabi niya. Muli niyang naramdaman ng galit nang itaboy ito ng lolo at lola niya na parang isang basura. Kung paano ito kalad ka rin palayo ng mga tauhan ng lolo niya noon para paghiwalayin sila, ano po ang nangyari kay Marcos nang kunin siya ng mga tauhan ng papa ninyo? Natutop nito ang bibig at umiyak. May ilang pasasya sa katawan. Nanlaban lang siya kaya hindi siya masyadong nasaktan. Tinuruan daw siya ng leksyon. Binalaan daw siya na kapag lumapit pa sa'yo, hindi lang daw yun ang aabutin niya. Pagpasok niya sa eskwelahan, nalaman niyang natanggalan siya ng scholarship. Wala na rin siyang trabaho sa cafe. Tapos, nalaman pa niya ng mga kaibigan mo na nasa London ka na. Nagawa po yung lahat ni Grandpa? Kung hindi siya nakapagpigil ay baka naisumpa niya ang matanda. Na matagal nang patay, walang karapatan nito na sirain ang lahat ng pangarap nila ni Marcos. Tama si Chanel. Wala sa kalingkingan ng hirap na dinanas niya ang pinagdaanan ni Marcos. Mahigpit si Papa noong bata pa lang ako. Batas ang bawat salita niya. Hindi iilang tauhan namin ang napagbuhatan niya ng kamay. Itinakwil niya ako nang magpakasal ako sa tatay ni Marcos. Pero mas matindi ang galit niya kay Marcos dahil buntis ako nang magtanan kami. Parang si Marcos ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para suwayin siya. Pero, inosente siya. Paanong magagawa ng isang tao na masuklam sa isang inosenteng bata? Walang kinalaman nito sa kasalanan ng mga magulang nito. Bato ang puso ni Papa. Hindi nakapagtatakang pagbuhatan niya ng kamay ang sarili niyang apo. Kaya gumaganti ngayon si Marcos. Lalong lumungkot ang anyo nito. Sinabi ko nang kalimutan na niya ang paghihiganti pero hindi siya nakinig sa akin. Tuluyan ang nilamon ng galit ang puso niya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako nakipag-iwalay sa kanya. Hindi ko matatagal ang kasama ang isang lalaking nabubuhay sa galit na parang lahat ng gawin niya sa mundo, parte ng paghihiganti niya. Hindi walayan mo ang anak ko? Hindi makapaniwalang sabi nito. Palibhasa ay kakatapos pa lang ng engagement nila na mauuwi lang sa wala. Lumapit siya sa glass window at isinara ang Venetian blinds. Hindi po niya ako mahal. Bahagi lang ako ng paghihiganti niya. Ginagamit niya lang ako para pasakitan si Grandma. Katulad ng kung paano nitong nabili ang mansyon at naka-impluwensya sa pag-acquire ng Alonzo Systems, ginamitan din niya ito ng taktika. Inalok ng trabaho sa pamamagitan ni Sean para muli siyang magkalapit pero hindi siya isang negosyo o bahay. Tao siyang may damdamin. Gusto lang naman niyang mahalin ito. Hinawakan nito ang balikat niya. Nakikiusap ako. Huwag mong iwan ang anak ko. Ngayon kanya higit na kailangan. Malungkot na nilingon niya ito. Para gamitin na naman niya sa paghihiganti. Hindi lang si Grandma ang sinaktan niya, pati ako.
Matagal ko nang ipinagdarasal na sana matunaw na ang yelo sa puso ng anak ko. Nang malaman kong ikakasal ka na sa kanya, inaasahan kong ikaw ang makakagawa niyon. Kung iiwan mo siya, baka hindi na siya maging normal, baka habang buhay na siyang mabuhay sa galit. Tulungan mo siyang sumaya. Nakikiusap ako. Turuan mo siyang magpatawad. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Mahal na mahal nito si Marcos, at kung mahal din niya si Marcos, hindi siya susuko. Lalo na't may pag-asang mabago ang buhay nito. Hindi po ako aalis dahil mahal ko siya, pero aalis po ako kapag hindi na niya ako kailangan. Ginagap nito ang kamay niya at napaiyak sa tuwa. Ikaw ang bahala, iha. Pero ngayon pa lang, pinagmasdan niya na ito ng mabuti. Mahal na mahal nito si Marcos, at kung mahal din niya si Marcos, hindi siya susuko, lalo na't may pag-asang mabago ang buhay nito. Hindi po ako talaga aalis. At ang sabi ng kanyang ina, nagpapasalamat siya sa akin. May itatanong lang po ako, tita. Sinabi po ninyo na malupit ang papa ninyo at naniniwala ako. Pero si grandma, hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya. Mapagmahal si mama. Tinutulungan pa niya kaming tumakas ni Sebastian. Kung ganoon, bakit po niya ipinagtaboy yan si Marcos sa party? At bakit po tutol siya sa relasyon namin ni Marcos noon? Natigilan ito. Si mama lang ang maaaring makasagot sa mga tanong mo. Kinakabahang pinagmasdan na ni Zam ang villa ng mga Lobrigal nang tumigil ang Cadillac na sinasakyan niya at ng kanyang ina. Napahinuhod siya nitong pumunta roon upang makausap si Marcos. Iha, bumaba ka na. Sabi nito at magaang hinawakan ng braso niya. Pero si Marcos po, maaring hindi maganda ang maging pagtanggap nito sa kanya at ipagtabuyan siya nito. Ngumiti ito. Magagalit siguro siya kapag nakita ka. Baka pati sa akin magalit din siya, pero mas kaya mong sakyan ang ugali niya. Sa una lang yun magagalit, makakapag-usap din kayo ng maayos. Hindi niya maiwasang humanga sa engrandeng villa. Hindi man iyon kasing laki naman siya ng mga Alonso, pero kompleto naman sa modernong kagamitan. Bukod pa sa makabago rin ang interior niyon. Manang, nasaan si Marcos? Tanong ng ina ni Marcos nang may makasalubong itong kawaksi na bumaba ng hagdan. Nasa kwarto po niya, ma'am. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Chanel na kasunod pala ng kawaksi. Nakahalokip-kip na hinarangan nitong daraanan nila. Chanel, hindi ko dinala rito si Zam para awayin mo. Saway ng ina nito. Ay, wala namang ginawa ang babaeng iyan kundi saktan si kuya. Ang lakas naman ng loob niya na magpakita rito. Wala akong gagawing masama sa kuya mo. Malumanay na, sabi niya. Gusto ko lang siyang makausap. Ngumiti ito ng sarkastiko. Di mo siya makakausap. He was drunk, thanks to you. Naglasing siya? Gulat na sabi ng ina nito. Pero hindi siya umiinom ng alak. Bumuntong hininga si Chanel. Okay na siya ngayon. Natutulog siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang mamroblema sa mga walang kwentang tao. Pasaring nito at tiningnan siya. Gusto ko siyang makita. Sabi niya. Iniharang nito ang kamay sa daraanan niya. Hindi mo, sabi siya, pwedeng makita. Tigilan mo na ang kuya ko. Di ko guguluhin ang pagtulog niya. Titingnan ko lang siya. Pabayaan mo na si Zam, Chanel. Sabi ng ina nito. Saglit na naglaban ng tingin ng mag-ina at ibinaba ni Chanel ang kamay. Subukan mo lang uli na guluhin si kuya. Mararanasan mo kung paano magalit ang isang batang lumaki sa kalye. Babala nito at padabog na bumaba ng hagdan. Pagpasansyahan mo ng bunso ko, Zam, sabi ng ina nito habang patungo sila sa kwarto ni Marcos. Inidulo niya ang kuya niya, palibhasa dalawa lang silang magkapatid. Naiintindihan ko po siya. Mahal lang po niya ang kuya niya. Maswerte po si Marcos sa pagkakaroon ng kapatid na tulad niya. Tumigil sila sa pinto sa dulo ng hallway. Ito na ang kwarto ni Marcos. Maiwan na kita. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago binuksan ang pinto. Madilim ang silid maliban sa malamlam na liwanag ng lampshade na nasa bedside table. Nakarinig siya ng ungol. Nang lumapit siya sa kama ay nakita niyang pabiling-biling ang ulo ni Marcos. Pawisan ang mukha nito at parang binabangungot. Hindi po ba ninyo ako kilala, Lola? Ako po si Marcos. Ako po ang apo ninyo. Tila nahihirapang usal nito. Tinampal niya ang pisngi nito at bahagyang niyugyug sa balikat. Marcos, gumising ka! Nananaginip ka! Sabi niya. Lola, wag po! Paulit-ulit na sigaw nito at biglang bumangon.
Tinabihan niya ito at tinaplos ang noo. Marcos, nananaginip ka! Gulat na tinitigan siya nito. Zam, nandito ka? Hinawakan nito ang kamay niya at inilapat sa pisngi nito. Hindi ka aalis, hindi ba? Hindi ka sasama kay Lola at hindi mo ako iiwanan? Halos pabulong na sabi nito. Niyakap niya ito. Anong napanaginipan mo? Tanong niya. Parang batang inihilig nito ang ulo nito sa dibdib niya. Sa party ng magpakilala akong apo ni Lola? Ipinagtabuyan niya ako at parang may mga kamay ng halimaw na kumuha sa akin. Nandoon ka sa tabi niya. Inaabot ko ang kamay mo para tulungan ako pero inakay ka ni Lola palayo. Sumama ka na raw sa kanya. Mahigpit na kumapit ito sa kamay niya na parang mawawala siya. Nahimigan din niya sa tinig nito ang matinding takot. Hindi niya maiwasang makadama ng awa rito. Kahit na ipakita pa nito sa marami na isa itong lalaking makapangyarihan at hindi mapipigil sa pagiganti, nagtatago pa rin ang isang batang nasaktan sa loob na minsang ipinagkaila ng taong kinikilala nitong Lola. Shh! Saway niya rito. Panaginip lang yon. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pumikit ito subalit pilit na nilalabanan ng antok. Parang ayoko nang matulog. Natatakot akong maulit ang panaginip. Baka tuluyan ka nang mawala sa akin. Nandito pa rin ako pagising mo. Bulong niya. Marahil ay may natitira pang epekto ng alak o epekto ng panaginip kaya malayang nasasabi nito ang nararamdaman. Kung paanong matakot ito at magpakita ng kahinaan, ito ang Marcos na hindi pa niya nakikita. Subalit lalo niyang minahal ito ngayon nakilala na niya ang buong pagkatao nito. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo, sabi nito. Pagising mo bukas, pag-uusapan natin yan. Inihiga niya ito at subalit nagulat siya nang payakap na kabigin niya siya nito. Napadapa siya sa ibabaw ng katawan nito. Marcos! Bulalas niya. Ngumiti ito. I got an idea to keep their nightmare away. Malambing na sabi nito at maalam na inangkin ang mga labi niya. Nang palalimin nito ang halik ay nagsimula siyang tumugon, subalit kusang humiwalay ang mga labi nito sa kanya. Nang iangat niya ang ulo niya ay natuklasan niyang nakatulog na ito ng may ngiti sa mga labi. Bumaba siya mula sa kama at kinumutan nito. Mas payapa na ang itsura nito ngayon kaysa kanina. Tiyak na magiging mahimbing ang tulog nito. Feeling better? Tanong ni Zam kay Marcos na balikan niya ito sa kwarto nito kinabukasan. Kapapaligo pa lang nito at ayon sa ina nito ay tapos na itong mananghalian. Pero natitiyak niyang may hangover ito. Ikinurap nito ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Talaga bang binantayan mo ako kagabi? Tanong nito. Tumango siya at umupo sa gilid ng kama nito. Pinagmasdan niya ito habang sinusuklay ang basapang buhok. Mukhang mas maganda na ang mood nito. Oo, umuwi lang ako sa kondo ko para magpalit ng damit. Ginitaan siya nito sa salamin. Dapat sana ipupuntahan kita sa kondo mo ngayon pero sinabi ni nanay na babalik ka rin. Sabay na tayong pumasok. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Marcos, kailangan nating mag-usap. Tumabi ito sa kanya at masuyong hinaplos sa mukha niya. Kung hindi ako nagkakamali, pag-uusap ang huling ginawa natin kagabi. Sabi nito at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Itinulak niya ito palayo. Huwag mong asahang basta na lang ako babalik sa'yo na parang walang nangyari. Nagdilim ang mukha nito. Ano pa ba ang kailangan nating pag-usapan? Ang lola mo? Damn! Matalim na sabi nito at tumayo. Wala kang makukuha sa akin kung siya lang ang pag-uusapan natin. Do you often have that kind of nightmare, Marcos? Tanong niya. Napansin niya ang tensyon sa mga balikat nito at dahan-dahang hinarap siya. Nangyayari lang yon sa tuwing nakikita ko siya. Tukoy nito kay Grandma Margaret. Akala ko hindi na babalik yon dahil nakapagiganti na ako sa kanya. Pero nang makita ko uli siya, mas matindi pa iyon kaysa sa iba kong panaginip. May alam akong paraan para matigil yon. Do I need to see a psychologist? Simple lang ang gagawin mo. Kausapin mo si Grandma. No! Sigaw nito. Iyon ang pinakahuling bagay na gagawin ko. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang palad. Iyon lang ang naiisip kong paraan para matigil ang bangungot mo. You have to face your demons. At least, listen to her side of the truth. At paniniwalaan ko ang mga kasinungalingan niya? Pinapunta ka ba niya rito para pilitin akong makipag-usap sa kanya? Umiling siya. Hindi pa kami nagkakausap mula nung umalis siya sa mansyon.
At hindi rin kita pipilitin na maniwala sa sasabihin niya. Hinihiling ko lang na pakinggan mo siya. Wala namang mawawala sa'yo, hindi ba? Pumikit ito ng mariin. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Humiling ka na lang ng iba. Hindi mo ako mapapalambot sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Hinaplos niya ang talukap ng mga mata nito. May tiwala ka ba sa akin? Dahan-dahang dumilat ito at tinitigan siya. May tiwala ako sa iyo, pero wala akong tiwala sa kanya. Malumanay na sabi nito. Then, trust me. I won't ask you to forgive her. Ikaw ang bahala magpatawad sa kanya pagkatapos mong marinig ang sasabihin niya. Ang masakit na karanasan nito sa mag-asawang Alonzo ay hindi lang nagbabago sa buhay nito, kundi gayon din sa mga tao sa paligid nito. Kung pakikiusapan niya itong patawarin ng lola niya, parang hiniling na rin niya na baguhin ang takbo ng buhay nito. Kung isusuko nito ang galit at pagiganti na nagtulak dito para magsikap sa buhay, parang inalisan na rin niya ito ng dahilang mabuhay. Hindi siya ang dapat na magturo dito magpatawad, kundi ang lola niya. Sakaling siya makakapagdesisyon sa dapat niyang gawin sa relasyon nila pagkatapos niyon. Ginagap nito ang kamay niya. Mabuti pang umalis na tayo ngayon para kausapin siya bago magbago ang isip ko. Sam! Tuwang-tuwang sabi ng lola niya nang pagbuksan siya nito ng pinto nang tinutuluyan nitong suit sa hotel. Niyakap siya nito. Akala ko ay hindi mo na ako pupuntahan bago ako umalis. Grandma, may kasama po ako. Sabi niya at nilingon si Marcos na nakatayo sa likuran niya. Natigagal ang lola niya nang makita si Marcos. Isinama mo siya? Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Marcos. Nakatingin lang ito sa lola niya. Marami po akong gustong itanong sa inyo. Niluwagan ng lola niya ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok kayo. Anyaya nito sa kanya at inalok sila na maiinom, subalit pareho silang tumanggi. Anong gusto ninyong malaman sa akin? Tanong nito nang mapansin gusto na nilang simulan ng usapan. Gusto kong malaman kung bakit ipinagkaila mo akong maging apo mo noong nasa party ninyo sa garden? Panimula ni Marcos, ayaw ba ninyo ako maging apo? O ikinahihiya ninyo ako dahil mahirap lang ako? Hinawakan niya si Marcos sa braso dahil mukhang hindi na nito mapigil ang emosyon. Baka tuloy-tuloy na ang maging pagtatanong nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakokontrol ang galit. Sa tingin niya ay hindi na mababago yon. Nagiging emosyonal ito basta kaharap ang lola niya. Pinoprotektahan lang kita sa lolo mo, Marcos. Alam mo na siguro kung gaano siya kalupit. Hindi ko hahayaang saktan kanya ng pisikal sa harap ng maraming tao. Kaya ako na lang ang pinagmalupitan mo. Nang gagalaiti na sabi ni Marcos. Mahal na mahal ng lolo mo ang nanay mo. Nang malaman niyang buntis ang nanay mo sa anak ng isang simpleng trabahador, ikinulong niya ang nanay mo at halos ayaw pakainin. Gusto niya ipalaglag ka, kaya pinatakas ko agad ang nanay at tatay mo. Wala nang nagawa ang lolo mo nang maikasal sila, kaya itinakwil niya ang nanay mo. Kinalimutan niyang may anak kami dahil binigo ni Allison ang lahat ng pangarap niya. Noong bata ka pa, regular ako nagpapadala ng regalo sa inyo, pero natuklasan iyon ng lolo mo at tuluyan na niyang pinutol ang kaugnayan ko sa inyo. Masyadong masakit sa lolo mo ang pagsuway na nag-iisa niyang anak. Hindi mo kami kinalimutan? Gulat na tanong ni Marcos. Kahit kailan, hindi ko kayo itinakwil ng nanay mo. Mangiyak-ngiyak na sabi ng lola niya at dinapian ng panyo ang gilid ng mga mata. Pero, hindi ko pa rin alam kung bakit itinakwil mo ako sa mga harap ng maraming tao. Galit na sabi ni Marcos. Iyon ang simula ng lahat ng galit nito. Gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Saan? Sa panlalait ng mga tao? O gusto mong protektahan ang sarili mo sa panlalait at mga tanong nila? Hindi mo ba kayang aminin sa kanila na may anak ka na nagpakasal sa isang mahirap? Nasa malapit lang si Leopoldo. Nagkataong may kausap siya kaya hindi niya narinig ang sinabi mo. Kung aakuin kitang apo, sasaktan ka niya katulad ng pananakit na ginawa niya sa iyong ina. Nang paghiwalayin sila. Kayo ni Zam. Naisubsob nito ang mukha sa mga palad. Isang kahihiyan para sa lolo mo na marinig ng ibang tao na tinatawag siyang lolo ng isang batang mahirap? Maaalala niya ang lahat. Ang pag-iwan ni Allison sa kanya para kay Sebastian, ang galit niya sa iyo dahil ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa nanay mo para suwayin siya.
Kahit na magsisi ako, nangyari na. Ginawa ko lang iniisip kong tama. Hinaplos niya ang likod ng lola niya bilang tanda ng pagdamay. Gusto rin ninyong protektahan si Marcos sa galit ni Grandpa kaya sa simula pa lang tinutulan na ninyo ang relasyon naming dalawa? Pero sinuway ko kayo. Nagrebelde siya dahil ang akala niya ay hinuhusgahan nito ang pagiging mahirap ni Marcos. Kung alam lang niya ang totoo sa simula pa lang, siya na mismo ang umiwas. Hindi na sana tuluyang nasaktan si Marcos. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi si Leopoldo Alonso. Sabi ni Marcos na matamang nakatitig sa kanilang maglola. Subalit wala na siyang makitang galit sa mga mata nito. Pero patay na siya. Hindi natin kailangan masaktan pa dahil sa kalupitan niya. Pwede ba tayong magsimula ulit, Lola? Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya nang yakapin ni Marcos ang lola niya. Kahit hindi sabihin, alam niyang matagal ng panahon, hinihintay ng isa't isa ang panahong magkayakap sila. Lalo na si Marcos. Sa kabila ng kagustuhan nitong maghiganti, ang tanging nais lang nito ay magkaroon ng isang lola. Ang tanggapin nito at mahalin. Sorry po kung nasaktan ko kayo. Sabi ni Marcos, akala ko kasi kapag naging mayaman na ako, pwede na ninyo akong ipagmalaki bilang apo. I'm proud of you, iho. Sayang at namatay ang lolo mo nang hindi nagbabago ang pananaw niya tungkol sa... Napatawad ko na po siya, Lola. Na may kumatok sa pinto ay siya na ang nagpresentang magbukas niyon dahil ayaw niyang putulin ang magandang sandali ng dalawa. Nang tunay na maglola, alam niyang sinusulit ng mga ito ang panahon na magkasama. Napangiti siya na makita ang buong mag-anak ni Marcos. Nang magyakap-yakap ang mga ito ay hindi niya maiwasang maluha. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasama-sama ang mga ito. Bumigat ang dibdib niya nang mapansing kalabisan na siya roon. She suddenly felt like an outsider. Dahan-dahang isinara niya ang pinto. Kung mawala man siguro siya ay walang makakapansin sa kanya. At kung tuluyan man siyang mawala sa buhay ni Marcos ay masaya naman siyang aalis dahil natagpuan na nito ang kaligayahan at kapayapaan ng isip. Muntik na mapasigaw si Zam nang may humawak sa balikat niya. Nag-aabang siya ng elevator ng mga sandaling iyon at malalim ang iniisip. Kaya hindi niya napansin na may ibang tao. Saan ka pupunta? Madilim ang mukhang tanong ni Marcos. Muli niyang itinuon ng tingin sa nakasarang pinto ng elevator. Uuwi na ako, sagot niya rito. Uuwi ka na pero hindi ka man lang nagpapaalam sa amin? Basta ko na lang nakita na wala ka. Ayoko kasi nga balahin kayo. Alam ko na importante sa inyo na magkasama kayo ni na Grandma. Kaya bumalik ka na. Huwag mo na akong intindihin, sabi niya sa pilit na pinagaang tinig. Natiling madilim ang ekspresyon nito. Tumatakas ka? Iniiwas niya ang tingin dito. Bakit ka naman gagawin yun? Hinarang nito ang tingin niya. Zam, what's wrong? Hinubad niya ang engagement ring sa daliri at inilagay sa palad nito. Ibinabalik ko na ito sa'yo. Anong ibig sabihin nito? We are true, Marcos. Wala nang ibig sabihin ang singsing na iyan. Naging isang linya ang mga labi nito na parang nagtitimpi. Luminga ito sa paligid at napansing may paparating. Hinila siya nito palayo sa elevator. Pumalag siya. Bitiwan mo ako, Marcos. Mag-uusap tayo. Sabi nito at kumatok sa pinto ng suite ng lola niya. Nagulat ang ama nitong si Sebastian nang mapagbuksan sila. Marcos, saan kayo nanggaling? Tay, pwede po bang kumain muna kayo sa labas nila Lola? May importante lang kaming pag-uusapan itong mamanugangin mo? Katingin na ng mga tao sa loob, subalit walang sino man sa mga ito ang kumontra ng lumabas. Nakangiti rin ang lahat sa kanya nang iwan sila maging si Chanel. Ang akala siguro ng mga ito ay okay lang sila ni Marcos. Nasa iyo na ang singsing. Ano pa ang kailangan mo sa akin? Pinigilan nito ang braso niya nang tinangka niyang lumabas. Basta na lang nating tatapusin ang relasyon natin. Wala ba akong halaga sa'yo? Gusto niyang maiyak habang pinagmamasdan nito. Paano nito naisip na wala itong halaga sa kanya samantalang halos dito na umikot ang mundo niya? Ako ang wala ng halaga sa'yo, Marcos. Ginamit mo lang ako para gantihan si Grandma. Tapos na ang paghihiganti mo, napatawad mo na siya. Napatawad mo na ang sarili mo. Hindi mo na ako kailangan. Mahigpit na niyakap siya nito na halos hindi siya makahinga. Hindi kita pakakawalan dahil ikaw lang ang kailangan ko. Pero hindi mo ako mahal. Siguro ay hindi pa siya nito mapakawalan dahil isa siyang gamit.
Katulad ng hindi nito basta-basta pakakawala ng mga pag-aari nito. Pero sa oras na makita nitong wala na siyang halaga, magdedesisyon din itong putulin ng relasyon nila. Kaya mas mabuting lumayo na siya bago pa siya tuluyang masaktan. Maalab na hinalikan siya nito. I love you, Zom. Sinabi ko na sa'yo yan noon, di ba? Matagal kong hinantay ang pagbabalik mo. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ka na mawawala pa sa akin. Binalikan mo lang ako para gumanti kay Grandma. Umiling ito. Noong hindi pa kita nakikilala, gusto ko lang yumaman para makaginti kina lolo at lola. Pero na makilala kita, para lang ilayo sa akin, nagsumikap ako na maabot ang kinalalagyan ko para hindi na nila ako ilayo sa'yo. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya mong maging masaya sa piling ko. Kahit ano pa ang buhay na pinagmulan ko, gusto kong ipamukha sa kanila na mahal mo pa rin ako at bubuo tayo ng pamilya. Kahit ano pang pagtutol ang gawin nila, na ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin tulad ni nanay at tatay. Niyakap niya ito. Akala ko, hindi mo ako mahal. Ginusto ko lumayo dahil akala ko hindi mo na ako kailangan. Hinalikan nito ang noon niya. Importante ka sa akin. Ikaw ang nagturo sa aking gumiti. Ikaw ang nagturo sa aking magmahal. Kahit na alam kong maaari akong masaktan, ikaw ang nagturo sa aking magpatawad. Ikaw ang nagpakita sa akin na may iba pang direksyon ng buhay ko bukod sa paghihiganti. Sa kabila ng lahat ng kayamanan ko, hindi makukumpleto ang buhay ko kung wala ka sa akin. And I love you the first time I saw you. Alam ko na ikaw lang ang mamahalin ko. Dahil kahit hindi mo ako mahalin, hindi nahahanap ng iba pa ang puso ko. Unfortunately, hindi na kita bibigyan ng tsansa na humanap ng iba. Kinuha nito ang kamay niya at ibinalik ang singsing sa daliri niya. Hinalikan nito ng likod ang palad niya. You are stuck with me. Kahit iposas pa kita sa akin para tiyakin na hindi ka magbaback out sa kasal natin, gagawin ko. Ikinawit niya ang mga braso niya sa batok nito. Fortunately, di mo na ako kailangang iposas dahil wala akong balak tumakas sa kasal natin. Pero may kasalanan ka pa rin sa akin, Mr. Lobregal. Dinulugan mo ako kagabi. Humalakhak ito. But I slept well last night. Thanks for the kiss. Sumimangot siya. Pero hindi naman ako nakatulog ng maayos. I hate you. Inangkin nito ang mga labi niya at tuluyan ang nabura sa isip niya ang kasalanan nito. He surely knew how to kiss and make up. Makalipas ang isang buwan, naganap ang isang malaking kasalan sa mansyon. Naging masaya ang lahat. Natanggal sa mga puso nila ang galit at paghihiganti. Napalitan yon ng pagmamahal at malawak na pangunawa. Magsisimula sila at bubuo ng sariling pamilya na ang pundasyon ay tiwala at pagmamahal, na kahit anong bagyo at pagsubok man ang haharapin, lagi silang magkasama. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon sa ating lahat. Muli, ito po si Don VTV mula sa pusong pasasalamat sa inyo. Muli po sana ay samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. God bless everyone!